Hi Broadmates! Special lang ating ganap for today dahil mula rito sa Recto sa Maynila ay lalarga tayo at dadayo ng Pampanga para bisitahin ng isang TV station at isang radio station. Of course, makakatsikahan din natin ang great minds sa likod ng successful media stations na ito. Dahil lalarga tayo, ang tanong, ready ka na bang ma-jetlag? Jetlag? Oo, Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang masayang paglalakbay at makabuluhang tsikahan dito sa pinakabagong episode ng Broadcast Chikas! Oras, Broadmates! Finally, after hours of traveling, nakarating na tayo dito sa ating first stop. Pero dahil hindi naman natin alam kung anong ganap dito sa Pampanga, kailangan natin ng companion. Makakasama natin for our chikahan for today, ang aking sisterette na certified kabalen! Charan! Ang arte ng pasok nakakaloka. Hindi mo kaya. Ayan, hello mga ka-Broadmates! Maya pa Aldo at Malawos kayo, kintakamala kong probinsya, Pampanga. Di ko na alam yun. Kayo nang bahala. bahala Yan. Pero grabe yan, nakakahiya naman kasi alam mo yun, talagang pinunta nyo ko dito. Ano ka ba? Dadali talaga kami dito, hello. Ayan, diba? Pero syempre, alam mo yun, dahil ako yung local girl dito, kasamahan natin ng ating mga ka-Broadmates. Kasi syempre, samahan kita. Mamaya, mabalitaan ko, maligaw-ligaw ka dito, ate ko. Totoo, bago naman kami dito, no? Kaya tour us around sa ganda ng Pampanga. Yes. Pero wait, dahil ikaw nga ang human map natin for today, nasaan na ba tayo, ate? Baka nawawala na tayo, ha? Hello. Charet, Oo, alam mo. Eto nga, nandito lang naman tayo, no? Sa isa sa mga TV station dito sa Pampanga. Ito ang One Media TV 44! At gaya nga nang nasabi ng aking sisterette kanina, no? Alam mo, we are so lucky kasi makakatsikahan natin yung isa sa, alam mo yung may pinakamataas na posisyon dito sa One Media TV 44, right. Di ba? And for us to know more about the station, makakatsikahan natin today ang Head for News and Public Affairs ng One Media TV 44, none other than Miss Patricia Mamangon Mercado. Yes! Hello, po. So hello Godwin and hello Marian. Hello, and hello sa mga nanonood ng ating programa. Bali, for our chikahan po today, Miss Pat, meron po tayo ditong mahiwagang mangkok. Yes. Mangkok! And dito po, bubunot po kayo ng keywords. And every keyword po ay may corresponding na question. Ang first word ay... Naku, challenge agad. Sa ilang taon po ninyo rito sa One Media TV, ano po ang pinaka-challenging na problema ang naranasan po ng station? At paano nyo po ito nalampasan? Nung nakita natin yung evolution, paano yung mabilis na transition ng social media, mapapanood mo na anytime, anywhere, one click away, ang news program. Okay, I'll focus na lang sa news, pero there's a lot of aspect like entertainment and everything. Mapapanood mo na anytime, anywhere, through online. Doon kami nabigla. Okay? Doon kami nabigla because for the longest time, umiere ang balita namin ng 6 p.m. every day. So, Prime time. Yes, prime time. So, 6 p.m. from 2006 na gumagawa ako ng balita, naghahabol ng deadline. 4 p.m. dapat pasok na ang balita kasi hahabulin niya ng 6 p.m. At mag-e-area ng 6 p.m. Makikita mo ang tao nanonood na lang ng balita through online. Doon yung pinaka-challenges. Kasi, how can you track, paano mo pa malalaman if may nanonood pa? Doon yung nag-transition kami na pumasok na sa online. That's the time na ginawa din namin ang aming page. Ating next word ay branding. Okay. Ayan. Ang question naman po natin dito, ma'am. Ano pong branding ng istasyon o paano po ito naiiba
sa mga existing broadcasting company dito sa Pampanga o sa bansa. Okay. Kaya namin i-claim na kami yung pinakaunang istasyon dito sa Pampanga na nagbabalita using the Kapampangan language. And that, I think, the biggest factor of our station because we target the market, the Kapampangan audience, not only here in Pampanga, but the whole world. Yun yung maganda. When we adapt the online, hindi lang namin nakuha yung mga Pampanga viewers or Pampanga audience. Na-target namin even Kapampangan living outside the Philippines, living in US, living in Europe. Yun yung maganda. Ayan, Sister Ret. Next word ay feedback. Naku, ano kaya? Ang question natin, Miss Pat, for feedback. Paano po kaya kumukuha ng audience feedback? At ano-ano po ang ginagawa ninyo para masigurong nami-meet nyo pa rin ang satisfaction at demands ng audience ninyo? May mga innovations po ba kayo sa istasyon nyo para makasabay sa current media trends? Okay. We can track somehow kung ano yung feedback ng mga tao through comments, through messages, and we read them. Okay? So, we have our social media officer kung saan siya yung nag-check. Nakikita nila ano ba yung mga content na actually prefer nila. Kung minsan, parang challenge. But then, syempre yung, ma'am, kumusta na ho yung mga farmers natin? Then, parang ganon. Kinukumusta nila, ano ho yung mga programa for the youth. Tapos, there are times magko-comment sila. Actually, yung comment, malaking bagay. Malaking bagay. Hindi kami nag-filter ng comment, even negative, unless nagmumura. And medyo below the belt yung mga comment. But, hindi kami nag-filter, nag-edit, nagdi-delete ng mga comment, even there are constructive criticism. Now, we're getting into the digital media, Miss Pat. Kayo po ngayon, paano nyo po nakikita yung future ng television industry? Definitely, ang future ng TV, i-adapt pa rin. Actually yun, malaking bagay. Online, yung digital namin, yung pag-adapt namin sa digital media. At the same time, hindi mawawala pa rin yung TV. Marami pa rin kasi natutuwa every time they see themselves sa TV. Although you can do it na eh. Diba? Actually, manonood ka lang, smart TV, yes. Diba? Pero, alam mo yun, nakakatuwa pa rin na nasa TV na ako. O may ere ka na. Pero, nasa TV na ako. Artista na ako. So, yun. I hope hindi mawala ang TV. So, yung nakasanayan. Pero, syempre, kailangan mong mag-adapt. Kailangan mong sumabay. Okay? Kasi maiiwan ka talaga kapag hinayaan mo na sa TV ka na lang mag-broadcast. Super dami na nating natutuhan ngayon, Sister Ret. Interview pa lang to, Actually, pinagpawisan nga ako. Ayan, alam mo yun, dahil special tong episode natin ngayon, no, nabigyan tayo ng chance ni Ma'am Pat na mag-tour dito. Ano kayang meron dito? Yes, ito na ka. Excited ako! Sister Ret, ito na yung inaabangan natin, ang pinaka-exciting part ng ating chikahan for today dahil sasamahan tayo ni Miss Pat na magkaroon ng station tour dito sa One Media TV 44. Dear Broadmates, let's go! Yes, Broadmates, it's an honor for us dahil makakaikot tayo dito sa One Media TV 44. Kasama natin si Miss Pat. Hi! Give us a tour naman, Miss Pat. Oo, it's just a small office, no? So, here's actually, lahat na to. Pero dito tayo gumagawa ng, kumbaga, script. This is my cubicle. So, ito yung cubicle natin. Tapos, dito tayo nagsusulat ng balita. Dito lahat. Actually, dito ko rin receive yung mga calls and lahat. So, here, okay, we consider it as our war room. Ayan. So, dito ginagawa naman yung editing, yung pag-capture ng balita. O, diba? Ang daming gamit. O, yan. So, it's just, ayan. O, ito yung editing room. Dito, pinapasa. May capturing lahat. Capturing from the footages. No? So, yung nakinuha ng cameraman, dito capture and then dadaan sa editing. Ito yung multi-use naman yan. Hindi lang siya news. So, ito yung, it's a green screen na para at least if you want to use chroma, easy na. So, lahat yan naka-green screen na. Grabe lang naman ang naging exclusive interview natin kay Miss Pat. Energy mo at hindi mo kinaya, may pa-station tour pa. Totoo. Alam mo yun, super warm ng welcome nila sa atin dito. I agree, kasing warm ng sikat ng araw.
Parang hindi ko siya feel. Hindi ko feel. Dahil nga sa station tour na yun, gusto namin magpasalamat sa buong One Media TV 44, especially kay Sir Ben at kay Miss Pat. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin at sa ating broadmates. Wait lang, may sasabihin ako sa'yo. Una pa lang to. Pero for sure, nabusog din yung ating mga broadmates. Kasi ako, sobrang busog ko na. Halata nga. Ay, ginanon ka lang. Kahit busog na kayo broadmates, huwag kayong mag-alala dahil there's more. Mas marami pa tayong pagchichikahan sa pagbabalik natin dito sa Broadcast Chikas! Ano ba yan? Pagod na ako. Ang sakit-sakit na ng kamay ko. Araw-araw na lang? Nakakaloka! Hanggang kailan ako magtitiis? Palagi na lang ganito. Ang sakit na ng kamay ko, kakakiskis. Bakit hindi ba rin matanggal yung dumi? Meet Scrub Daddy. Madaling gamitin, madaling kiskisin, sulit bilhin. Sulit naman pala ang laki. Hindi ako nahihirapan ipasok. Mas madaling gamitin, kaya sulit at masarap ulit-ulitin. Kaya kahit ako na lang palagi ang maghugas. Basta Scrub Daddy, go ako dyan. Sa Scrub Daddy, mapapayas daddy ka sa sulit. Available na sa hardware stores nationwide. Welcome back, broadmates! Narito pa rin tayo sa Pampanga and after ng ilang oras na biyahe, chikahan, di ba? Narito na tayo sa ating last stop. Yes, at after natin sa One Media TV 44, nandito naman tayo, broadmates, sa isa sa mga pinakasikat na FM radio stations dito sa Pampanga. Nandito tayo sa Newsline 103.1! Kasama natin ngayon ang head ng Provincial Information Office ng Pampanga at the same time ang station manager ng Newsline 103.1 FM, none other than Sir Joel Maquiles. Yes, hello sir! Hello, magandang araw sa inyo at magandang araw din sa aking mga panood, lalo na yung mga estudyante. Yes, hello po sir. Bali sir, meron po tayong goal dito and meron po tayong mga keyword. Ang ating first keyword ay advice. Sa advice ay, kung may maipapayo po kayo sa mga gusto rin pumasok sa industriya ng media o radyo, ano pong sasabihin niyo po sir? Siguro ay kailangan ay mayroong lakas ng loob. Kasi pagka nasa media ka, iba't ibang mga aspeto ng buhay ang maaaring makuha mong informasyon. Merong malungkot, may masaya, may developments, merong walang development. Kaya lahat kailangan ay maging flexible. Next word natin ay Future. Sir Joel, paano niyo po makikita o paano niyo nakikita ang industriya ng radyo a few years from now? Ang nakikita ko ang industriya ng radyo ay existito pa. Mga maraming taong pa ang darating, pero magkakaroon ng mga tinatawag na innovation. Makikita mo ang radio ay sumasabay na rin sa social media. Kaya kung minsan, pati sa social media, ay napapanood mo na at naririnig mo na ang mga programa sa radio. Radio na social media. Principle. Okay. Ito na po sir. Tingnan po kayo sir. Principle. Oh. Yes. Kung may number one principle po kayong sinusunod sa pag-manage ng station, ano po yon at paano po ito na-apektuhan ang klase ng management style na meron? Ang sa ating management style at principle natin, kailangan ay balance. Balance sa paraang patas. Lahat ng anggulo ay tinitingnan, lahat ng anggulo ay ibinabalita, at saka yung isa ba, kailangan ay yun nga, prinsipyo. Balanse, totoo ang balita, huwag tayong naninira. Sabihin natin facts. Diba? Kung ano ang totoong balita, yun doon lamang tayo mag-stay. Huwag yung kung nag-iimbento tayo. So hindi tayo mga inventor,
Hindi tayo mga manghuhula. Tayo ay mga tagapagbalita ng totoo at patas. Roll! At ang ating question for that, ano po ang pinakagusto at medyo hindi nyo gustong bahagi ng trabaho nyo bilang station manager? Bilang station manager, lahat ng responsibilidad ay nasa balita. Diba? Unang responsibilidad ay kailangan maging role model ang istasyon. Sa paraan, kailangan ng lahat ng mga impormasyon na lumalabas sa istasyon ay pawang totoo. At kailangan nakakapag-empower, nakakapagbigay ng lakas at inspirasyon sa panig ng mga listeners. Kailangan ang challenge sa amin, paano namin pagagandahin, paano kami magkakaroon ng innovation, paano yung mga programa namin na pakikinggan nila at susubaybayan nila. Kapag maraming sumusubaybay sa isang programa, sa isang stasyon, maraming mga sponsors, maraming mga advertisements ang papasok. So ngayon, as of now, it's a big challenge sa amin na we have to survive. We have to survive this challenge kung paano kami yung aming eksistensya ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod na mga panahon. Stay tuned mga broadmates dahil iikot pa tayo dito sa stasyon ng Newsline at itutuloy pa natin ang makabuluhang chikahan sa pagbabalik ng Broadcast Chikas! namin dito sa Newsline Central Luzon 103.1 FM. So welcome, pasok kayo dito sa aming booth. Siyempre, ito yung aming technical booth. Ayan. Ito si Sir RJ. Sir RJ, mag-hi ka naman sa kanila. Ayan. So welcome sa aming pinaka-radio station booth. So dito kami... Wala pa. Hindi pa ume-ere. Hindi ko na napindot doon. So dito kami ume-ere. Dito yung pinaka-main host. So at the same time, meron kami technical booth doon. But at the same time, bilang isang anchor, meron din kami booth dito. Kumbaga, technical din namin. Kami rin mismo yung sa mga sound effects, mga patawa. Ayan, we can try this one. Good morning, so mga stingers, and at the same time we also have computer here para sa mga music namin. So this is our booth. So sa likod may malaking TV, diyan naman pinopost or nakikita yung mismong program. At na-realize natin sa tingnan natin today na ang mga kababayan natin kabalit ay hindi lang manyaman magluto. Magaling din sila mag-manage ng kanilang broadcast media stations. Something na dapat natutuhan ng ating mga broadmates sa ating chikahan for today. And for sure, pinagkunin na natin sa kanila. Kaya ayan, syempre kailangan natin nalaman kasama natin ngayon, diba? Kaya muli maraming salamat sa One Media TV 44. Yan, at yung mga broadmates natin dyan, at sa inyo, maraming salamat kasi talagang humangit. Basta ikaw, friend. Huwag kang magpasalamat sa amin dahil enjoy naman kami sa Pampanga. Mas dapat nating pasalamatan ang mga bisita natin sa programa natin na in-accommodate tayo sa kanilang mga stasyon. Maraming salamat po ulit kay Sir Joel Mapiles ng Newsline at of course kay Sir Benny Quinto ng One Media TV at of course kay Miss Paz. Yan, maraming salamat po. And salamat sa pagsama sa amin ngayong araw, di ba? At sana hindi pa itinuli kasi marami pa tayong, alam mo yun, travel and chikahan, di ba? Sa larangan ng industriya at ng kaya ayan, maraming salamat. Muli, ito ang
Broadcast Chika! Let's go, kainan na!